Shalom mga mahal ko pong mga kapatid. Kung kayo po ay mga Pilipino, i-share po ninyo ito sa mga kapatid po natin sa bansa pong Pilipinas. Kasi po kailangan po ninyong malaman po ito kasi kung hindi po ninyo ito may babahagi sa iba, hindi po nila malalaman. Kasi wala po kayong makitang mga preachers na talagang nagtuturo ng kabanalan sa bansang Pilipinas. Ako lang po, mga mahal ko pong mga kapatid. Hindi po yung pagmamalaki. Kasi kailangan ko pong sabihin kasi ito pong ministry ng Lord sa akin online. Kaya hindi ko po ito gagawin, hindi po ako makakatulog. Ginagawa ko po ito every 12:00 ng madaling araw. Noon, within 9 years, ganon. May nangyari na naman sa Facebook na ito. Ay. Log out na naman daw. Log out ko na lang. Ang gulo ng Facebook talaga. Walang ibang magawa kundi. Ay. Ang kalaman talaga Facebook din Alam niyo po yun. Merong iba dyan, vlogger, nagmumura pa pero ang daming followers Kakatawa talaga tong Facebook na to. Oh my Lord. Sige, magsimula na po tayo kahit kukunti lang pong makikinig. Tsaka, ang online ministry po kasi halos English po kasing tinuturo ko. Kaya kapag nag-online po ako, nagpapakita po ito sa mga ibang lahi, hindi po sa Philippines. Kasi hindi po talaga ako nagtuturo ng Tagalog. Kasi hindi pa naman po kayo handa Kaya hindi pa ako nagtuturo ng Tagalog. At saka kung magturo man pa ako ng Tagalog, wala rin kwenta kasi hindi rin naman ninyo naintindihan. Kasi hanggat meron kayong sariling theology, kasi ganito po yan lahat ng mga nalalaman ninyo patungkol sa salita ng Diyos, lahat ng yan, under yan ng death, burial, and resurrection gospel. Kasi lahat ng mga pastors dyan galing sa seminary o kaya Bible school, pare-pares lang yan. Ngayon, kung pag-aaralan mo naman ng two gospel ministry, hindi mo pwedeng paghaluin. Kasi po, ang death, burial, and resurrection gospel, galing po sa demonyo yan. Galing po sa demonyo yan. Pwede ko po kausapin ng mga papastors dyan. Pwede ko silang kausapin at pwede ko silang sirain mismo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi tanungin niyo sila, paano nila nasabi na ang huling ministry ng Panginoon Jesucristo ay yung pagkakamatay niya sa cross? Yun daw ang huling message ng Panginoong Jesucristo, yung napako siya sa cross, yun daw. Yun daw yun. Kaya pag pumunta ka sa seminaryo, ang pinakadulo ng seminary ay yung namatay ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Hindi yung nabuhay siyang muli. Yun ang malalaman ninyo yun. Malalaman ninyo sa seminaryo, malalaman ninyo sa mga pastor ninyo. Ganyan yan. Kaya tinawag siyang ang huling ministeryo ng Panginoon Jesucristo yung napako siya sa krus. Pero hindi yun ang ministeryo niya. Hindi rin namatay ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas mo. Kasi hindi naman siya namatay sa iyo Namatay siya sa mga Hudyo. Kasi, kaya siya napako kasi nga, itong mga Hudyo, ayaw nilang maging hari itong Panginoong Jesucristo. Ayaw na siyang maging hari. Ba't di niyo pag-aralan yung salita ng Diyos? Ayaw nilang maging hari ang Panginoong Jesucristo. Kaya pinako siya sa cross. Hindi dahil siya ang tagapagligtas. Ba't di niyo pag-aralan ang salita ng Diyos? Ba't di niyo pag-aralan, kapatid? Para maintindihan ninyo. Puro kasi kayo nakikinig sa mga papastor ninyo Ano yan Anong nangyari na sa bansang Pilipinas? Nagkasira-sira na. Kaya pinamagatan ko ang ministry ngayon. Anong pinamagatan? The fall of born-again churches in the Philippines. Ang pagbagsak ng mga born-again churches dyan sa bansang Pilipinas.
Kasama bang two gospel dyan, Brother James? Hindi. Bakit? Hindi naman sekta yan eh. Ang two gospel ministry po dyan sa Pilipinas, hindi po yan sekta. Hindi po yung relihiyon. Ang two gospel church, the two gospel of the Lord Jesus Christ, end times ministry, hindi po yan isang sekta. Hindi po yan isang relihiyon. Kung tatanungin niyo po yung mga pastors po doon, wag po ninyo silang tanungin po ninyo ako ng personal. Kasi ako po ang nagtayo po niyan. Ako po ang founder po niyan. Dahil inutusan pa ako ng God the Father mismo. Napanaginipan ko po yan bago ko po itinayo. Baka sasabihin niyo na naman, nagmamalaki. Pioneer nga ako dyan, ano magagawa ninyo? Ako nga nagpatayo na yan eh. Yung magagawa po ba kayo? Wala. Diba? Kasi naman po itong mga papastor dyan sa lugar namin, ininsulto kasi ako noon. Sabi nila, sino ba itong James na ito? Hindi naman siya pastor. O, anong nangyari? Nung pagkasabi nilang ganon, hindi nagtagal. Nagkaroon ng two gospel ministry church dyan po yung sa lugar namin. O, ano kayo namang mapapakita nila ngayon? Diba? May mga pastor sila, wala namang pioneering church, pero pastor sila. Diba? Kaya pag sinabi pong two gospel ministry po dyan, hindi po yan relihiyon, hindi po yan sekta. Tandaan po ninyo yan. Ang two gospel ministry po dyan sa Pilipinas, yan po ang pundasyon. Pundasyon ng pananampalataya. Kaya kapag kapapasok sa two gospel ministry, church, dyan, ang itatak mo sa puso mo, pundasyon ng pananampalataya mo. Hindi dahil sa meron kang relihiyon. Hindi po relihiyon yan. Walang nagtuturong relihiyon ng righteousness, maturity, and holiness. Wala pa nagtuturo dyan. Kahit pumunta ka sa dako ng Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, wala po. Kaya wag niyo pong isipin na kasama ang two gospel ministry sa nangyayaring kaguluhan spiritually ngayon. It's a battle po yan. Merong isang napakalaking demonyo na kung saan kayang kontrolin ang GIL, sabihin na natin GIL, diretsuhin na natin, Jesus is Lord, Church. Isang demonyo na kung saan kumikilos ngayon at ginagamit ang GIL para masira mismo ang mga born-again churches mula Apari hanggang Hulu. Ngayon, kung ikaw ay born-again churches, isa ka sa mga nagsisimba sa mga born-again churches na yan, anong decision mo? Mag-decision ka na ngayon hanggang ngayon. Mula ngayon, mag-decision ka na kung nakikinig ka. Kung nakikinig ka sa online ministry na yun at na-reach out ka ng online ministry, mag-decision ka na hanggang ngayon. Mula ngayon, mag-decision ka na, Panginoon ko, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Babagsak yan, mga born-again churches na yan. Di ba sabi ko sa inyo, maraming mamamatay dyan? O, anong mangyayari ngayon dyan? Ang init-init pa man din dyan ngayon. Tas bakunado pa sila. Ano pa? Magkakaroon sila ng mga problema. Bakit? Maapektuhan yung mga ibang churches dyan. Maapektuhan yan. Doon nga sa lugar namin nasira mga born-again churches dyan sa lugar namin Diyan sa lugar namin. Alam niyo po anong nangyari? Politika. Nag-aagawan sila ng miyembro. Nag-aagawan sila. Ang nangyari, nagsisitampuhan sila. Dati magkakasama yung mga yan. O dahil sa nagnanakawan sila ng mga miyembro, nagtampo yung mga pastor. Pastor sa bawat pastor, nagtampuhan sila. Ano nangyari? Walang repentance Yung panahon ako nung college ako, hindi ko naman pwedeng banggitin yung pangalan. Pero masisira din yan. Masisira din. Kasi ang bawat simbahan po kasi may kanya-kanyang anointing. Ngayon, kapag ang anointing na yon inasisira, sinong papalit? Demonyo. Ang laki ng simbahan niya sa GIL. Ang luwang niyan, pati dito sa lugar namin. Yung isang lalaki dyan na galing yung sinabi niya na 18 years old yung asawa ko, sabi niya, taga Calgary lang yun, kapitbahay lang namin. Taga Calgary yun.
Yung sinabi niya, hindi na kami magsisimba dyan, pati yung pamilya ko, sabi niya. Tatay yun. Tatay. Yung asawa niya, nagsisimba sa GIL dito within 18 years. Siguro kasama na yung sa Philippines, tapos dito, 18 years na nasa GIL. O ngayon, anong nangyari? Dahil sa nangyaring ganyang politika, hindi na magsisimba yung mga yun. Sayang yun. Ngayon, siya magsisimba. Sa tingin nyo, hindi affected lahat ng mga GIL sa buong mundo. Affected yung mga yan. Burin mo, attorney na nagsalita. Attorney. Attorney na nagsalita. Hindi ko man inahanap sa Facebook. Lumitaw na lang. Hindi ko akalain. Alam kong pinapakita ng Lord yun. Pinapakita niya. Pati si Cayetano, Christian din yun, born again din yun. Kaya nga magkaibigan sila magkapatid pa sa pananampalataya. Tapos yung attorney, Christian din yun. Sino bang dapat tingalain sa bansang Pilipinas, mga pare? Kahit pa paano, meron daw isang pareng sangkot pero hindi ko alam kung sino yun Sabi nila, isang pare daw ng sangkot Pero it doesn't matter, at least isang pare. Itong mga ito, ilang pastor ang nasa politika. Isa sa mga malalaking simbahan, senador, tapos yung isa, sibak pa. Pinasok nilang politika. Na kung saan sila dati ang nagtuturo na hindi pwedeng paghaluin ang politika at ang relihiyon o kaya ang simbahan. O ngayon pinasok nila, sinong niloloko nila? Ikaw. Ikaw ang niloloko nila. Matagal kang nilang niloloko. Dito nahati ang GIL dati dito. Nahati. O ngayon, mahati na naman. Mahati na naman. Baka masira pa Dito pa sa lugar namin, ang GIL nahati. Years ago. Siguro mga 5 years to 6 years ago. O ngayon, nagka-problema na naman. Alam niyo bakit nahati ang GIL dito ayon sa bali-balita noon? Ganyan. Ganyan ang dahilan. Siyempre, nalungkot ako noon. Doon nagsisimba dating asawa ko bago ako dumating 2012 yun. Nung dumating ako dito. Nauna kasing asawa ko dito doon sila nagsisimba dati, GIL. Nahati. Ngayon, nagka-problema na naman dyan sa Pilipinas. Mahati, baka mabuwag pang GIL dito baka mabubuwag pa yan, GIL dito. Jesus is Lord. Banggitin na natin, Jesus is Lord. Naging parte ako dati dyan nung lumaban si Brother Eddie Villanueva. Hindi ko alam kung kailan yun. Hindi ko na po hanapin. Wala nang pakialam dun. Total, ganito naman palang resulta Buti na lang hindi ako naging parte kahit paano natalo siya Naging volunteer po kami nung college ako. Volunteer. Marami po kami, mga kapatid sa pananampalataya sa lugar namin. Nung lumaban siya ng presidente, nag-volunteer kami noon. Kasi nga itong si Cindy Jacob, nag-prophesy siya na your president for this year is none other than Brother Eddie Villanueva. Sabi niya gano'n, dineclare niya mismo. Ano nangyari? Hindi siya nanalo. Hindi napahiya siya. O nasan ngayon si Cindy Jacob? Wala na, hindi na bumalik sa Pilipinas. Pinahiya niya sarili niya Pero si Cindy Jacob, meron siyang prophecy bago niya dineclare yung about dun kay Brother Eddie Villanueva noon na magiging presidente siya. Prophecy for the Philippines. Narinig niyo naman yon. Isa sa mga prophecies niya, ako naniniwala naman ako doon. Doon sa prophecy niya yun. Pero hanggang doon lang. Yung the rest hindi na. Ano nakalagay doon? I will dethrone those who needs to be dethroned. Sabi ng God the Father daw sa kanya o kaya ang Panginoon sa Kristo sa kanya. Ano nangyayari ngayon sa gobyerno natin? Lantaran na mga buhaya. Pati pastor, mga buhaya. Di ba sinasabi ko sa inyo, mga pastor, mga demonyo, anong naririnig ninyo sa mga kapatid dyan, mga Kristyano? Mas malala pa sila ngayon. Kinukutsa-kutsa ninyo ako, masyado kang matalas ang bunganga mo, Brother James. O sila ngayon, anong naririnig ninyo ngayon?
Ha? Anong naririnig ninyo ngayon? May mga vloggers pa, pinagmumura pa itong mga papastor na ito. Mura talaga. Hindi naman nagmumura eh. Yung tanga, hindi naman mura yun eh. Di ba? Mura ba yung tanga? Gamitin mo sa tama. Nandyan na nga, nakikita mo na nga mga buhayang pastor mo, nandyan ka pa rin. Ano bang mas malalim sa salitang tanga? Fools. O kaya fool. Hindi naman baliw eh. Kumbaga, pag sinabing fool kasi, mas malala pa yun kasi sa pagiging tanga. Merong ibang salita doon. Nakikita mo na eh. Di ba? Anong magagawa ngayon natin? Ano ngayon ang gagawin ng mga papastors dyan sa Pilipinas para maayos ang salitang born again? Ano po yung lagi ko pong sinasabi sa inyo? Dati hindi ako naniniwala sa burn again. Unang narinig ko yung salitang burn again nung college ako. Kahit pa paano natawa na lang ako. Bakit? Kasi noong mga panahon na yon, para sa akin kasi bago-bugan ako mananampalataya, hindi ko masyadong pinapansin. Eh ngayon, napagtanto ko talaga, may mga burn again talaga. Yung sinunog ulit. Makinig na tayo ng iba sa mga nagsasalita dito. Para hindi lang po ako yung nagsasalita. Kasi baka ayaw nyo akong paniwalaan eh. Hanap ako ng ibang mga salita dito. Ano eh? May mga siniba kong iba eh. Tingnan natin dito. O ito. Ang payo nito, isa siyang Katoliko, pero ang payo niya, wag na kayong magsimba, sabi niya. Pakinggan natin. Sa darating na linggo, wag na kayo magsimba. Ayun. Lalo na yung mga Katoliko. Nakasinggaya ko. Katoliko yan, ha? Katoliko. Kasi harap tayo sa pare. Ay pare kasi tayong involved dito sa flood control na ito. Oh, flood control. Nagrarally siya sa kalsada. Sino kaya yun? Pinaglalaban kung ano ang kayang ipaglaban. Yun pala, isang Judas. Naku, yun na. Isang Judas na. Judas na pare. Ay, naku. Na wala kang konsensya, pare ka pa naman. Nangyari Ito na. ba yung tinuturo ng mga pare tuwing linggo pag magmisa? Na dapat kayo na mga pare kayo, kasi Katoliko kayo, dapat ay igalang natin ang simbahan. Igalang natin yung Panginoon. Nanay yan. Yun nga ang sabi na magsimba tayo para magbawas sa kasalanan natin. Pero paano pa tayo magbawas ng kasalanan natin? Eh mismo pare na Katoliko ang sumira ng dangal ng mga pare ngayon. Ayun. Anong klase kang pare? Naku, galit Pare kasi ka na. ba? Umudas ka. Ay, naku po. Nang kahudasan talaga. Nagpares ka pa. Dahil Ganyan yun. palang ugali mo. Diba ito yung hindi dinidisiplina ng pinakataas ng obispo ng kaparian. Sige, nanay. Sige pa. Pinagpatuloy nung pari na yun ang ginagawa na walang disiplina ang pinakamataas sa kanila. Yung tinatawag na obispo. Na dapat ito ang maglinis ng mga kasalanan ng mga taong Katoliko. Pero itong pari na ito, wala ka talagang hiya. Naloko na. Ako Katoliko rin. Nako. Pero hindi ko gusto ang pinagagawa mong pari ka. Nako. Hudas ka sa lahat ng hudas. Naku, Nagalit si nanay. Narinig ninyo siya pinagsasabi ni nanay? Grabe magsalita si nanay, oh. Hindi na daw magsisimba yun. Hindi na magsisimba yun. Sa tingin, magsisimba pa yun? Hindi na. Sabi nga niya, huwag na kayong magsimba eh. Yun yung unang salita niya eh. Tinan nyo ah. Sa darating na linggo, huwag na kayo magsimba. Oh, yun. Huwag na daw kayong magsimba sa darating na linggo.
Mga kababayan ko, mga katoliko, sino mga katoliko dyan? Para tayong broadcaster dito ah. Kayong mga kababayan ko, mga katoliko. Ayon po kay ating pong nanay, kaya sinabi po niya na wag na daw po tayong magsimba sa ngayong susunod na linggo. Bakit po? Dahil meron po isang pari na kung saan po ay kasangkot sa nagagawang flood control. At dahil nga po dito sa paring ito ay siya pa yung nangunguna sa rally-rally na kung saan ay sangkot siya sa katiwalian sa bansang Pilipinas, mga kababayan. At ito pong nanay na ito ay talagang galit na galit at nais po niyang isiwalat ang kanyang nararamdaman. Atin po nga pakinggan ulit, ano? Kahit kalahati lang at para maintindihan natin. Sa darating na linggo, huwag na kayo magsimba. Lalo na yung mga Katoliko. Ayan. Kasing gaya ko. Ayan, si nanay. Kasi haharap tayo sa pare. Ay pare kasi tayong involved dito sa Flood control. control na ito. Oh, tama ka nanay, tama ka. Sige. Galing mo lang. Nag-arali siya sa kalsada. Pinaglalaban kung ano ang kayang ipaglaban. Oo. Tapos? Yun pala. Nako. Isang hudas. Nako. Isang hudas na pare. Nako po, nanay. Nayari na. Wala kang konsensya, pare ka pa naman. Ay, nako. Ito ba yung tinuturo ng mga pare tuwing linggo pag magmisa? Na dapat kayo na mga pare kayo, kasi Katoliko kayo, Nako. dapat ay igalang natin ang simbahan. Kaya lang. Igalang natin yung Panginoon. Oo. Yun nga ang sabi na Sabi ng pare. magsimba tayo para magbawas sa kasalanan natin. Oo. Pero paano pa tayo magbawas ng kasalanan natin? Mismo pare na Katoliko ang sumira ng dangal ng mga pare ngayon. Nako. Anong klase kang pare? Ang lalim, ano eh. Ang lalim ng sinasabi ni nanay. Kung titignan ninyo, kulang na lang, manampal na eh. Grabe. Kasi tinan nyo, pare, pastor. Ano bang purpose nila? Pare, dala ka sa langit. Muntik ko pang sabihin eh, dala ka sa impyerno eh. Ano bang purpose ng mga pare at saka mga pastors? Para idala kayo Saan? Sa langit o sa impyerno? Sa langit. So, ano nakikita ninyo ngayon? Kasi ang kagagawan ng isa, kagagawan ng lahat. Bakit? Kasi lahat yan nag-aaral sa seminaryo yung mga yan. Nag-aaral sa mga Bible schools. Konti lang yung mga hindi nag-aaral sa Bible schools. Napakakonti. Ako, hindi ako nag-aaral sa Bible school. Hindi ako nag-aaral sa seminary. Pero ang seminary ko po, doon sa Saudi Arabia. Doon pa ako tinapon ng Panginoon si Cristo. Talagang tinapon ako talaga. Doon pa ako nag-aaral ng gospel ministry. Yan, yung naririnig po ninyo ngayon. Pero yung mga pastors po yun sa bansang Pilipinas, mga pare, nag-aral yung mga yan sa seminary. Kaya ang seminary sa Katoliko at seminary doon sa tinatawag nilang born again, pare-parehas lang yan. Kasi bakit? Mga Protestant din naman yung mga yun eh. Saan ba galing mga Protestant sa Katoliko? Ba't niyo pag-aralin ang history niyan? Kaya pare-parehas lang yung mga yan. Lubos-lubusin na natin. Total, sira naman na eh. Oo, sira naman na eh. Ang pagkasira ng mga born-again churches sa bansang Pilipinas. Fallen away. Yan na yung tinatawag kong fallen away. Yan na yan. Wala nang warning. Lantaran na yan na fallen away. Bakit? Paano magiging fallen away yan? Yung iba nasaktan na eh. Ngayon pag nasaktan na, nagkaroon na ng butas yan. Meron nang tinatawag na bitch head ang demonyo. Pag ang isang anak ng Diyos inasaktan, ang demonyo nakaabang lang yan. Merong susunod ulit. Merong ulit gagawin ulit si Satanas. Anong ibubuli niya? Punta ka na lang sa ibang reliyon. Ganun sasabihin ng si Satan. Huwag ka nang magsimba sa mga born-again churches na yan. Doon ka na lang sa mga ibang reliyon. Mag-ibang reliyon ka na lang. Mahirap yung ganun, yung mag-ibang reliyon ka. So, pare-pares lang naman palang religion yung mga yun, Ay, naku. Makinig pa tayong isa. Kasi pa ng isa, meron pa po ako.
Ilan ba rito? Yun, meron isa pa. Pero pakinggan muna natin isa-isa. Kristiyano nga yung bansa natin. Oh. Pero yung mga namumuno naman, kung hindi pari na adik, Nako. mga pastor na mga kawatan, Nako. manyakis, pinoproteksyonan ang mga kurap, Manyaki sa iyo niya. kinakampihan ang mga kawatan talaga. Saan ka pa? Unang sa bansa lang natin, kaya hindi umuusad talaga tayo dahil mismo puno ng kahipokrituhan Nako, ayun na. ang ating bayan. Kristiyano nga yung bansa natin. Isa pa. Pero yung mga namumuno naman, kung hindi pari na Kawatan. adik, Kawatan. mga pastor na mga kawatan, At saka, manyakis, ba't saka nabanggit yun, ano eh? pinoproteksyonan ang mga kurap, May kilala siguro itong manyakis na kinakampihan pastor. ang mga kawatan talaga. Saan ka pa? Unang sa bansa lang natin, kaya hindi umuusad talaga tayo dahil mismo puno ng kahipokrituhan ang ating bayan. Ayan na, naloko na talagang bansang Pilipinas. Mga born again dyan, magising kayo. Ala na, delikado kayo niyan. Magagalit ang God the Father sa inyo, patay kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo. Kayong maniwala sa akin. O ito, mag-ingat na kayo dyan. Papatayin kayo ng God the Father ngayon dyan. Ay nako, ayan na. Mag-ingat-ingat na kayo, sinasabi ko sa inyo. O yan, nakalagay pang buhay ko dyan. Kung ayaw po ninyong paniwala ng sinasabi ko. Kasi po, ang bansang Pilipinas, ang mga papastor matigas ang ulo, sinasabi ko sa inyo. Kahit ang Panginoong Jesucristo pumunta dyan, hindi siya paniniwalaan. Bakit? Hindi siya magpapakilala siyang Panginoong Jesucristo eh. Hindi siya magpapakilala ako ang Panginoong Jesucristo. Hindi. Hindi nyo ba alam na bumibisita ang God the Father ngayon dyan? Hindi nyo ba alam na bumibisita ang Panginoong Jesucristo? Sa papaanong paraan, ito ngayon, naririnig ninyo ngayon kahit papaano, binibisita kayo sa pamagitan ng mga sinasabi ko sa inyo. O, yung iba naman, nandyan sa lugar ninyo, binabantaan kayo, Pastor, magsisi ka na. Hindi ninyo alam, yung mga miyembro ninyo, pinagsasabihan na kayo. Pastor, kung hindi mo titigilan yan, mananagot ka sa Panginoon Jesucristo. Hindi nga lang lantaran, pero kinakausap pa nila personally. Mga boses ng God the Father yan, boses ng Panginoon Jesucristo yan, mga yan. Buruin mo, pastoran pinagsasabihan, pambihira, oo. Nalana, nayari na talaga mga papastor na ito. Kawawa naman itong mga miyembrong walang alam. Wala na silang nagawa, kundi nakadepende na sa sinasabi ng pastor. Opo, pastor! Opo, pastor! Opo, pastor! Opo, pastor! Opo. Opo ng opo. Ginagawa na kayong inutil. Anong inutil? Ginagawa nila kayong... Kuha naman ako ng tubig. Ikaw. Kung kaganyan, kung gaganyan. Alin yung mga ganun mga pananalita? Tapos meron pang isa. Nagpapagawa tayo ng... Hindi ko alam, pinapagawa sa taas ng simbahan nila eh. Hindi ka man lang magbigay ng tithes. Gusto mo, banggitin ka pa yung mga pangalan mo. O, Junior! Romeo! Walang, sinabi niya yun, walang hiya kayo. Hindi naman siguro eh. Para yatang ganun eh. Hindi ko kayo nagbibigay ng tithes, ang kapal ng mga mukha ninyo, parang ganun. Ano ba namang klaseng pambihira, oo? Pero di nyo ba alam na si Isaiah, Elisha, Elijah, Moses, you know? Masigit pa sila sa mga sinasabi ko sa inyo pagka nag-preach ang mga yan, ng mga panahon na yun sa Old Testament. Isipin mo na lang paano nagsalita si Jonah mula sa hari hanggang sa pinakabata. Isipin mo na lang kung paano siya magsalita. Kasi hindi mo basta-basta na mapapasuot ng saklot ang hari doon. Imposible. Hindi basta-basta yon. Nakakarinig na kayo ng mga matinding mga sinasabi ko mga salita, pero si Jonas matindi pa doon sa mga sinasabi ko, baka triple nyo. Baka 5 times pa siguro magsalita yun, talagang matindi.
Kulang na lang siguro, ewan ko, magwala na siguro siya doon. Magsige na kayo, talagang magpapakamatay ako dito. Parang hindi naman siguro. Kasi kung babasahin mo yung pinakahuling mga sulat ni Jonah, sabi ni Jonah, patay mo na ako, Lord. Ayaw ko na, pagod na ako. Basahin ninyo doon, si Jonah, yung huling mga aklat niya. Hulang mga pananalita niya. Di ba? Gusto niyo pa? Meron pa ako dito, bago ko magsalita. Pero itong isa, tignan natin itong isa. Merong isa dito eh. Pero hindi ako sure dito Pero tingnan ko muna. Akala ko dati, the only way to block. Iba naman yan. O, dito tayo. Ito si attorney. Kilala ninyo ito si attorney. And today, naging official na nga si Senator Villanueva has joined the camp of Senator Win Gatchalian. Ayun na. Was I disappointed? Yes. Was I surprised? No. No. Tapos si Atty. Mike Operario, pag-usapan natin yan. Bago pa man dumating po ang araw na ito, there has been telltale signs na babaliktad na itong si Joel Villanueva. Para makita ninyo kung sino itong attorney na ito. A couple of days ago, nilabas ko nga yan, naglabas ang pahayag si Senator Villanueva na sinabi ko na narinig ko siyang nagsalita si Senator Villanueva, marami siyang salita na ginamit, pero tila parang wala siyang sinasabi. At alam na natin noon na ito ay tungkol sa mga pananakot na mga kaso na isasampa, kagaya ng pinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, kagaya ng nangyari kay Jinggoy Estrada. Pero dalawang senador, magkaiba ang naging resulta. Yung isa, hindi naman nampalataya o nagsasabing siya ay Kristiyano, at yung isa ay Kristiyano, sumisigaw sa pulpito, may hawak na Biblia, naiiyak tuwing pinag-uusapan ang katarungan at katwiran. Pero yung isa ay tahimik na tinanggap ang anumang sasapitin niya at mas pinili na makipaglaban kaysa yumukod doon sa mga nananakot sa kanya. At yung isa ay tila parang bumigay na doon sa pressure ng pananakot. At sa kanyang pagbabalik doon sa Senado, muli babasahin ninyo yung body language ni Senator Joel Villanueva. Yung mga taong kumakamay sa kanya, parang imbis na maging masaya, ay parang nalungkot pa. Tingnan nyo yung mukha ni Kiko Pangilinan. Sabagay, lagi namang mukhang malungkot yun. Pero sana maisip ni Senator Villanueva na bawat tao na kumamay sa kanya, yumakap sa kanya, ngumiti doon, na hindi niya totoong kaibigan. Kasi alam nila ang dahilan kung bakit siya naroroon. At sila rin ang dahilan kung bakit siya naroroon at bakit siya kailangan magpalit ng kanyang kampo. Ang mas nakalulungkot po dito. Alam niyo bakit po siya lilipat? Umiiwas po siya sa flood control na kinasasangkutan po niya. Yan ang dahilan, lilipat siya doon. Kasi mapapawalang bisa yung akusasyon sa kanya Kaya no choice na siya kundi para lumipat Para mapawalang sala ka o para makaiwas ka sa ganong issue na para makulong ka, lilipat ka sa kanto ng mga, alam niyo na, nakakatulad din niya. Parang ganon. Buti nga si Jinggoy Estrada, sabi nga niya, di ba? Hindi naman niya sinabi na Christian siya o kaya born again siya. Pero at least inamin niya. Di ba? At least inamin niya. Siya, inamin ba niya? Actually, siya nang sabi nito Tuloy natin. Mas maganda pag tinutuloy yan pare ko Paano ba yan? Hindi kita nakikita Nawala na tuloy. Wala na. Itong problema ko dito sa iPad kung minsan.
Pero attorney po ito. Itong nagsasalita pang ito, talagang legit, kumbaga. na ito. At meron din mga nag-message sa akin kahapon na sinasabi na mali daw ako na personal daw nilang nakausap si Senator Villanueva at inassure sila na hindi siya magpapalit ng kampo. Ayan. Paano na yan? Nagpalit na nga ng kampo. Ang naging tugon ko lang sa kanila, sige po, tingnan na lang natin bukas. At eto na yung bukas. At hindi po tayo nagkamali. At hindi rin ako nagkamali doon sa magiging epekto nito. Marami tayong mga nabasang mga memes, na yung JIL, pinalitan na ng pangalan, may mga moniker na ilalagay kay Joel Villanueva, BBM is Lord, kaya ako nalulungkot doon kasi pati yung pangalan ng Panginoon ay nalagay sa katuya-tuyang sitwasyon. Ayan na. At ang naglagay sa Panginoon sa atin sa ganitong katatayuan ay yung pahayag mismo ni Joel Villanueva na sinasabi niya susundin niya ang konsensya at ang will ng Panginoon. Ngayon, nadamay pa ang Panginoon dito sa ginawa niya. Ayun ang excuse niya. Kaya ako ginawa ito ang gusto ng Panginoon para sa kanya. Well, kung eventually ay mapapatunayan na kung magkaroon man ito ng kaso, paano kung mapatunayan na mayroon kang totoong partisipasyon doon sa katiwalian? Kasi may mga testigo na nagsasabi na ikaw ay may partisipasyon doon sa katiwalian. At sila sabi ng ombudsman na ikaw ay kakasuhan ng plunder. Halimbawa na lang, naganap yung pagkakaso sa iyo ng plunder at napatunayan na may kasalanan ka. Will pa ba ng Panginoon yon? Ikalawa, kung hindi naman ikaw masampahan ng kaso dahil sa paglipat mo ng kampo, will pa rin ba ng Panginoon yan? Na matabunan yung mga testigo laban sa iyo at yung kaso ng plunder ay mawala na dahil sa iyong paglipat ng kampo. Will pa ba yan ng Panginoon? And that is the bad thing about using the name of the Lord in your political decisions. Sana kung gagawa kayo ng desisyon na ganyan, tindigan nyo na lang yan base sa mga legal ninyong basyan. Okay lang yan kung ikaw ay nagkakalat ng salita ng Panginoon o ikaw ay gumaganap na yung misyon bilang isang pastor. You invoke the name of the Lord any time of the day. But every time that you make a political decision such as this, sa paglipat ng kampo at gagamitin yung pangalan ng Panginoon, gagawing excuse yan kasi itong will ng Panginoon, that is nothing short of blasphemy. Blasphemy, yes. Gagawa ka ng isang kasinungalingan, That's blasphemy. gagamitin mo pa yung pangalan ng ating Panginoon. So I've been asking for prayers since several days ago. Prayers for Senator Villanueva and prayers for the Villanueva family and also for the JIL. Marami po tayong mga kaibigan, mga kapatid na naglilingkod sa JIL. And I know many of them are disappointed. They are disappointed because alam naman ng lahat that if you take this arrangement with this administration, ang malinaw dyan ay tila meron kang pinagtatakpan na katiwalian. Sinasabi nila, mabuti pa si Jinggoy. Bagamat hindi nagpo-profess na siya ay Kristiyano o mananampalataya, nanatili siyang matibay. Maraming mga pagwawangis din na ginagawa ang mga tao, kagaya nila Apostol Pablo at mga disipulo ng Panginoon. Halos lahat sila ay nakulong. They were persecuted for being Christians. And yet, they did not relent kasi nagtiwala. Attorney na, nagsasalita niyan. Mga mahal ko pong mga kapatid. Attorney yan, attorney. So today, official na. Attorney yun. Kaya ibig sabihin, legit yung accusation sa kanya. Una, lumipat kasi siya sa ibang kampo na para mapawalang sala siya. Pastor Joel Villanueva. Dating sibak yan. Noong mga panahon ko. Nung college po ako, dating sibak yan. Nasa sibak yan, dati. Siyang representative ng sibak.
Binoto ko yun noon. Doon sa... Kahit si Brother Eddie Villanueva, binoto ko rin yan noon. Nakakalungkot talaga, oh. Ilang taon na, ilang dekada na, 20 years ago. 20 to 25 years ago. Hindi naman siguro. Kasi naborn again ako kon eh. 1919 eh. 1999. More than 20 years ago. 21, 22 siguro. Yung mga panahon na yun. 2 dekada lang lumipas, kapatid ko. Yan ang naging resulta. Yan ang hinihintay ni Satanas na napakatagal na. Ganyan ang kasalanan, kapatid. Bigyan ko ng konti, bakit nasisira ang pamilya? Dahil lang sa konti. Ang konti na yon, i-compute mo yon sa loob ng 10 taon, 15 years, ang resulta nyon, hiwalayan. Totoo yun. Totoo po yun. Napakahalaga nun. Kaya lang, hindi kasi yun ang topic. Yung topic talaga yun, mga born-again Christians dyan sa Pilipinas. Ano ngayon ang may pagmumukha natin ngayon? Sira na nga. Nung panahon nitong si Joel Apolinario na ito, Pastor Joel Apolinario, di ba? Diyan unang nasira ang mga papastor dyan, mga born again. Diyan talagang malala. Ilang mga pastors dyan sa Luzon at saka sa Visayas at sa Mindanao. Lalo na sa Mindanao at saka Visayas, marami dyan eh. Nasangkot dyan dahil sa kapa na yan. Billion na pera. Narinig ko yan noon, umabot sa amin, sa Tarlac, umabot yan. Yung kapa investment na yan. Hindi ko nga lang alam kung merong sumali mga pastor dito sa Tarlac eh, doon sa investment na yun eh. Tapos, itong si Pastor Peter San Pedro, yung kinuha na ng Panginoon sa Kristo, halos siyang nagkukwento sa akin noon. Brother James, sabi niya ganyan. Pati kabang yaman ng simbahan, ginamit, nilagay, ininvest mismo sa kapa. Kapa investment. Ininvest nila doon. Anong nangyari? Nakurap. Nakukuha pa ba nila yung pera ng Panginoon sa Kristo? Hindi na. Yung iba, milyon ang mga itinaya nila eh. Yung iba, tinaya. Milyon yung ininvest nila. Yung iba naman, mga 500,000 pesos, ganyan, 100,000. Kaya yung ibang mga pastors, sinalvage, di ba? Sinalvage yan. Di ba siguro sinunog? Hindi nga lang binalita. Dapat sana binalita yan eh. Sa bagay, ano ba naman pakialam ng gobyerno dyan? Hindi naman katulad natin ngayon. Di ba? Tsaka wala pang gaanong nun eh, mga cellphone na matitino, mga videos. Dapat talaga yun eh, na video sana eh, na balita sana eh. Ako lang umabot sa aking balita eh, kasi dito pa ako sa Canada eh. Yung panahon ng kapa, yung mga papastor. Sabi ko nga sa inyo eh, dapat yung mga papastor na sumali ng kapa, dapat namatayin na rin eh. Oo, bakit? Corrupt na sila eh. Hindi na sila pwedeng bumalik pa. Kapag isang pastor na corrupt, pag isang pastor nagkasala, hindi na siya pwedeng bumalik sa ministry. Tandaan po ninyo yan. Bakit? Una, ampon ka lang. Ang kapal na mukha mo, ampon ka lang. Ako nga lang eh. Ako nga lang, nag-volunteer na nga lang ako eh. Diba? Ako nag-volunteer lang po ako. Nung nasa Saudi po ako, kasi tinuturuan ako ng Holy Spirit, tinuturuan ako ng Panginoon sa Kristo eh, about sa 2 gospel eh. Nung din ako sa Saudi, itong Bible ko, ayaw maniwala. Yan. Ito pong Bible ko, ito mismo. Ito mismo ang Bible ko. Dala-dala ko po dito yan. Tignan mo gaano kaluma oh. Kung gaano kaluma yan, tignan mo ang kulay nito sa kulay nito. Yan yung pinagkaiba ng kulay. Kung gaano kaluma ito, oh. Luma na ito. Siguro ito mga edad 30 years na siguro to eh. Nasa 30 years na siguro to eh. Ito, Brother James Camis. Ito, Brother James Camis. K-H-A-M-I-S, Camis. Camis Mushat International Fellowship. Doon sa Saudi Arabia, sa Abha. Meron pa ako, patunay oh. Baliktaran. Sinasabi ko sa inyo, Bro James Camis. Camis Mushat International
Fellowship. Tingnan mo, may patunay pa ako. Buti na lang, may ganyan pa ako. Kusak-kusak na tong Bible na to eh. Tanggal na oh. Paano? Oh, tanggal na oh. Dito ako nagtiis ng salita. Dito ako nagbungkal ng lupa. Ito po, itong ginagamit ko pang ito. Dito ako nagbungkal ng lupa sa panaginip ko. Kaya si Pastor Donnie, pag nakikita niya ito, nandun pa yung Brother James. Opo, Pastor, ito po. Si Pastor Johnny. Si Pastor Donnie, isa siya sama. Actually, siya ang senior pastor sa Kamis. Noong 2010-2011. Doon ako nag-aral. Ito naman po, kung ito naman po ito, nasa... Ilang taon na ito sa akin? Siguro mga nasa 13 years na po ito. Itong Holy Bible po ito, King James Version. Regalo po ito sa akin ng mga musicians sa church na inatinan ko noon. Wala na eh. Anong gagawin ngayon natin dyan, mga papastor? Paano nyo re-resolvahin yan? Demonyong kalaban ninyo dyan. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness in this world, against spiritual wickedness in high places. Alam niyo po sinong demonyong kalaban ninyo dyan? Power. Spirit of power. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Ang kalaban mismo dyan ngayon, powers. Yan yung mga fallen angels ng kapangyarihan. Paano niyo kakalabanin yung demonyo na yun? Wala namang kayong alam sa kingdom of God. Ayan na. Hampas sa mukha ninyo yan. Wala malang kayong kalam-alam sa kingdom of God. Meron pang isang vlogger eh. Hindi ko alam kung sinave ko yun eh. Bakit daw ang mga pastor hindi nagpapagaling? Hindi marunong magpagaling? Sinabi ng vlogger na yun, hindi ko alam kung nandito yun eh. Wala siguro. Wala dito eh. Kaya wala daw mga pastors na pumupunta ng mga hospitals. Kasi hindi sila marunong magpagaling. Bakit? Walang qualified eh. Wala na, naloko na talagang bansang Pilipinas. Wala na, yung mga pastor dyan. Pahiya na kayo. Napahiya na nga kayo nung panahon ng Kapa, mas lalo pa kayo napahiya ngayon. Meron pa ba susunod? Oo, ganyan no. Yun ang susunod. Kaya kahit di na kayo maganda, wala nang magagawa. Matigas naman talagang ulo nyo eh. Wala na, nayari na itong mga papastor na ito. Meron pa sana akong ipaparinig sa inyo. Yung matindi yun. Nagmumura talaga. Kabataan nagmumura. Ay, galit na galit sa inyo yun. Galit na galit. Ako naman din. Alam niyo anong galit ko sa inyo mga papastor kayo? Kayo? Nagtuturo kasi kayo ng mga kademonyohan eh. Doon talaga ako galit eh. Pero tuturuin mo ang mga anak ng Diyos na nanampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ito nangingilabot na tuloy ako. Yan ang galit ko sa inyo. Nagtuturo kayo ng kademonyohan sa mga kapatid ko sa pananampalataya na okay lang sa kanilang magkasala. Mga demonyo kayo. Tinuro ng Panginoon Jesucristo na Diyos ko. Ay, nako. Paano kayo magtuturo ko sa inyo mga papastor? Hahagis ko sa inyo yung banal na aklat siguro. Pero sinabi ninyo, walang perpekto, pero ang Panginoong si Kristo, sinabi niya, magpaka-perpekto kayo. Grabe kayo. Hindi mo lang kayo makaya sa mga balat ninyo. Nag-aaral pa kayo sa seminaryo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Total, lubos-lubosin na natin. Total, sira naman ng born again Christian sa Pilipinas eh. Pero hindi niyo ako maririnig magmumura, mahal kong kapatid. Hanggang ganito lang ako. Alam niyo, unang-una po ako nagtuturo ng salita ng Diyos noon sa online. Sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko kayo, sabi ko sa inyo, susunugin kong banal na aklat sa harapan ninyo eh. Kapal na mga mukha ninyo.
Nag-aral ko sa seminaryo, pero ganyan-ganyan ang mga tinuturo ninyo. Tinan nyo. Bakit yung ginawa ba ni Joel Villanueva na yan? Pangalan, paras parang Joel. Joel Apolinario, Joel Villanueva. Ano pa kaya? Ha? Paras na Joel eh. Meron din akong alam. Ay, nako. Joel, iba talaga siguro ang Joel talaga na pangalan? Yung ba siguro talaga? Yung ba siguro talaga? Joel. Ay. Wala na. Nayari ng bansang Pilipinas talaga, oo. Wala na. Alam niyo ba't binigay sa'yo ng 2 gospel? Maganda-handa kayo dyan. Kaya kung corrupt ka, huwag kang lalapit. Anak ko nga kagabi nga, nung isang araw nga nung isang gabi. Kumuha siya ng tubig, sabi ko, anak ko, pagka nag-online ako, huwag kang lalapit. Kasi may anointing kasi. May anointing. Ay, nako. Naalala ninyo yung anak kong dalaga? Kung naalala po ninyo siya nung lumapit sa akin. Katutulog lang niya nun Tapos lumapit siya sa akin. Tapos nag-Ilocano tuloy ko. Tapos gusto niya yung lumapit. Na-discern ko Nung lumapit siya, sabi ko, meron kang gustong sabihin sa kanila kako. Na-discern ko talaga yon. Nagsalita ang anak ko. Kaya lang, nakalimutan ko na yung sinabi niya Parang sinabi niya na matigas ang ulo ninyo Parang ganun Yun ang sinabi ng anak ko noon. May Holy Spirit ang dalaga ko. Hindi niyo kung kwan. May Holy Spirit po yun, yung dalaga ko. Pag nanalangin yun, matagal. Kulang na lang, sumabay siya sa amin ng mami niya. Siyempre, binata ko, iba naman yun. Binata ako na yun Nananalangin mag-isa yun. Kalimutan ko na sinabi ng dalaga ko nung nasa online ako Pero yung pinapasabi niya, matigas ang ulo. Napakatigas ang ulo. Anong gagawin nyo ngayon, mga kababayan ko, mga born-again Christians dyan? Huwag na ninyong tignan mga pastors dyan. Wala na, konti na lang matitira dyan. Konti na lang. Sino yung mga pastor na matitino dyan? Konti lang, kapatid ko. Ikaw, Brother James, may alam ka ba? Oo. Hindi ko alam, baka madami na yung 10 Madami na yung 10. Mababawasan pa yata yung 10 na yun Yung mga kakilala ko O ano ngayon ang may papakita ninyo mga papastor dyan sa Pilipinas? Yan ang may papakita ninyo. Kayo nga mismo, nag-aaway kayo di ba? Kayo nga mismo Imbis na hindi marinig ng ibang tao, pinaparinig naman ninyo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Buti sana, mabuti mga lumalabas ang mga bunganga ninyo. Bari mo sa lugar namin, kaya na-Istanbul yung 2 pastor ng 2 Gospel Ministry dati. Bakit? Mga papastor, nagsisigawan. Labas pa ng simbahan. Naririnig ng mga tao. Mga papastor yun sigawan talaga. Di ko alam, nagmumurahan pa sila Buti na lang, wala ako doon. Bakit, Brother Jesus, kung nandun ka? Hindi ako tatagal, uwi na ako. Pakialam ko sa mga yan. Alam nyo kapatid ko ako, kung alam kong garbage yung pinapakinggan ko, iwanan kita. Naku, wag mo akong asahan. Wag mo akong asahan, kapatid. Kung walang kwenta ang mga naririnig ko, alis na lang ako. Mananahimik na lang ako. Anong kwenta ng fellowship? Anong kwenta nun? Hindi namang fellowship yun Alam niyo bang sa Kingdom of God, mabuti man o tama ang binabanggit ng bunganga mo, ikaw ay bibigyan ng reward for good or for bad. May reward lahat yan. Kaya lahat din ng mga lumilito sa mga bunganga ko, sa labi ko, may reward din yan.
Kaya pag sinabi ko mga demonyo, mga papastor dyan, bahala na si Lord sa akin kung paano niya ako parurusahan o anong sasabihin niya sa akin. Kasi kung babasahin yung Matthew 23, diba? Narinig din nyo naman? Diba? Napakinggan ninyo, kadami. Ilan yun? 12 yata o 13. Hypocrite, sabi ng Panginoon si Cristo eh. Ye scribes and Pharisees, hypocrites. Mga hipokrito. Ano masasabi mo, pastor? Ha? Galit ka sa akin? Wala na. Nakahanda ng kaparusahan, sabi nga ng Panginoon sa Kristo eh. Ito ang pinagtatakaan ko talaga. Pumunta kayo sa seminaryo, wala man lang pumigil sa inyo. Alam niyo po, nung nasa high school ako, binisita ako ng evangelist. Kasi nung nabalitaan nila kasi nung naborn again ako, talagang uminit talaga ako sa pananampalataya. O merong bumisitang evangelist. Sabi sa akin, gusto mo bang pumunta ng seminary? Opo ka ako. So binigyan niya ako ng ganito, ganyan. Nagpaalam ako sa tatay ko. Sabi niya, sigurado ka? Opo, papa. Mag-aaral pa ako sa seminary. Hindi pa ako nakontento dun, syempre. Kailangan mo paalam sa mga magulang ko eh. Nagpaalam din ako kay mama ko. Mama, kako, bakit? Mag-aaral pa ako sa seminary. Hindi pa ako nagka-college nun, ha? High school pa lang ako nun. Graduating. Sigurado ka, anak ko? Opo, mama. Sa awa ng Diyos. Anong bakit, Brother James? Sa awa ng Diyos. Nakapunta ka ba? Hindi. Hindi pa ako nakapunta ng seminary sa awa ng Diyos. Hallelujah. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Nung college nga ako, kulang na lang, pastor ang tawag sa akin eh. Mga kaklase ko, ba't di nyo sila tanungin? Meron nga akong kaklase eh. Doc, bakit? Pag makita nga akong maninigarilyo, kunin mo nga yung sigarilyo sa bunganga ko, sabi niya ganyan. Sigurado ka? Sabi ko, oo, sabi niya. Kasi gusto ko nang magbago eh, sabi niya eh. Hindi ko pwedeng banggitin ng pangalan, syempre. Nasa abroad ngayon yun. Pag nakikita ko naninigarilyo yan, kukunin ko yan. Meron pa ka dito eh, nakalagay dito eh. Kukunin ko yan. Hindi nagagalit sa akin kasi sinabi niya eh. Kinuha ko lang. Nilagay ko sa likod. Sinira ko. Tinapon ko. Hindi siya galit. Siya ang nagbigay, sinangsabi nun eh. No, pagka meron nakalagay na sigarilyo dito sa tenga niya, kinuha ko rin yun. Tapos yung mga kaklase ko, sinasabi niya sa akin, Do, gusto mo manigarilyo? O, bigyan mo ako. Kukunin ko yan. O, tatapon ko na yung isa. Sira na yun. Ganun. Nung kalis ako, ganun nila ako nire-respeto noon. Kung minsan, nadadala ko pa sila sa mga Bible studies, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kulang na lang, pastor tawag nila sa akin nung college ako eh. Kaya pag kumisan, pag nagsasalita ako pagdating sa salita na Diyos, di nila ako naintindihan. Ako kasi pagka napahiya mo ako minsan, hindi na mauulit yun. Sino ka ba? Ha? Pag pinahiya mo ako, hindi na mauulit yun. Tandaan mo yan. Kasi hindi naman umiikot ang buhay ko sa iyo eh. Di ba? Sino ka ba para pahiya ng pangalan ko? Di ba? Sasaktan mo lang ako. Ganun lang. Isa yun sa mga ugali ko. Pag pinahiya mo ako, hindi na mauulit yun. Ganun ako. Pero kapag sinaktan kita, niloko kita, bugbugin mo ko, suntukin mo ko harap-harapan, hindi ako lalaban. Bakit? Kung nagkamali ako sa iyo, kung sakali. Ano ba yung sabon na yun? Ito, meron pa akong ipaparinig sa inyo ha. Huwag po kayong magugulat, Huwag po kayong magugulat ha. Kasi kilalang kilala itong propeta na ito na nagpa-prophesy dyan sa Pilipinas. Ang pangalan niya Perez. Ngayon, meron akong ipaparinig sa inyo. Medyo magugulat kayo
Kasi wasak na nga ang born again Christians dyan sa Pilipinas, mas lalo pa kayong matatakot ngayon. Handa na po kayo? Ito. Kahit marinig nyo lang yung boses niya, kilala na ninyo yan. Ito po siya. Pakinggan ninyo, mabuti ha. Today, I'm not here just for the Philippines now. Today, I want to announce a destruction that is coming to the whole world. A type of destruction that is coming to the whole world. Meaning what? Meaning millions, billions will die. Ano sinabi niya? Millions, billions will die. Propeta yan ha. Propeta ng Pilipinas yung tutusin. Ako naniniwala ako sa kanya. Kung pwede nga lang, bukas na eh. Walang problema eh. Bakit? Nasa end times na tayo mga kapatid ko. Gising. Gising po ba kayo dyan sa bansang Pilipinas? Ha? Anong sinabi niya? Millions or billions will die. That's why. How many millions, billions will die? Okay. And we are entering the tribulation next year. And we are entering in tribulation, sabi niya, next year. We are entering in tribulation next year. What is that year? 2027. Let's continue. I'm gonna repeat this twice, my dears. Not once, twice. Around mid-2027, the tribulation starts. But they're not preparing you guys. Around mid-2027. So that will be like August, January, February, March, April, May, June, sorry. June, July. Mid-2027, tribulation starts. Tribulation starts. I believed him. Of course. I told you, even tomorrow will be the start of tribulation. It doesn't matter. I don't care. My dears. Anyway, either we like it or not, we will face it. Look at the devil pastors, they told you. Pre-tribulation rapture. Before tribulation comes, you will be raptured. What is the month now? June. Oh, from this moment onwards to mid-2027, you should pray and fasting. Why? So that you will be raptured before the coming tribulation. That is my suggestion to you. Ba't ako nag-i-English? Yan ang suggestion ko sa inyo dyan sa Pilipinas. Mag-fasting na kayo. Kayong mga naniniwala sa pre-tribulation rapture. Mag-fasting na kayo ngayon din. Mag-fasting na kayo. Tribulation na daw eh. Sa kalagitnaan daw ng 2027, ng July, June-July, ako na daw yun, tribulation na. Pakinggan natin ha. Dapat magaling kayong makinig kasi eh. Kaya kasi English eh. Tingnan natin ulit. He's telling you guys what is coming. People are just telling you, oh, receive your car, you're going to have a nice job, you're going to have a nice car. Of course, we're going to have those things. But what about preparing you for the second coming? Are you prepared for the things coming? Even the 30 days of darkness will happen 2027 to 2030. 30 days of darkness will come. These are the destructions coming to the earth that I'm about to share with you. I'm about to share with you one by one. The destructions that are coming to this world. If you know what is coming, you will prepare. But if you don't know what is coming, it will get you by surprise. Those with the gift of prophecy in the church. Today, I'm not here just for the Philippines now. Today, I want to announce a destruction that is coming to the whole world. Okay. A type of destruction that is coming to the whole world. Meaning what? Meaning millions, billions will die. That's why. How many millions, billions will die? And we are entering the tribulation next year. Next year. Around mid-2027, the tribulation starts. Tribulation starts. But they're not preparing you guys. Nobody is telling you guys what is coming. People are just telling you, oh, receive your card. That's what I'm telling you.
Look at the world, my dears. Look at... Nag-i-English na naman ako. Tignan ninyo yung mundo. Ano? Tignan ninyo yung mundo. Pansinin ninyo yung kamunduhan. Ano nangyayari? Alam niyo paano nagsimula yan? Talagang masinsinan talagang tribulation. Yung pagpasok ng COVID-19. Certificate of Vaccination, Identification, Artificial Intelligence. Pasintabi sa mga matitino, pati kasi kayo, nagpabakuna kayo, pare-parehas lang kayo eh. Kaya din yung mga papastors, nabakunahan sila, halos lahat. Yan sa Pilipinas. Parte yan ng last days, ng end times. End times prophecy. Ulitin ko ulit COVID. Ano ang acronym ng C? Certificate. Anong acronym ng O? Off. Anong acronym ng V? Vaccination. Anong acronym ng I at saka D? Identification. Ano naman ang acronym ng 1 at saka 9? 1A, 9I. Artificial Intelligence. Kaya ang COVID-19, naging code yan. Code. Ilang mga pastors na nabakunahan dyan, pati mga matitino. Huwag kayo magalit sa akin, For 3 years, kawawa kami mga hindi bakunado. For 3 years, nagtiis kami. Lalo na yung pagpapatay ng Two Gospel Ministry dyan sa Pilipinas. Mahirap ang ginawa namin dyan. Ang hirap. Ang hirap ang naranasan namin dyan, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya hindi basta-basta yon. Yung Two Gospel Ministry dyan sa Pilipinas, kung paano naitayo yan, 2020, kasagsagan ng mga tao na namamatay buong mundo. Sa Pilipinas, ewan ko, baka nasa 500,000 siguro mga namatay dyan eh. Hindi lang talaga nila nililista. Ay, naku. Ilang mga pastors ang namatay dyan sa lugar namin, ilan? Ay, naku po. Sabi ko sa inyo ay, naku. Wala naman akong magagawa kasi yan eh. Hindi ko naman pagkadikdikan ng Two Gospel Ministry. Yung iba siguro pinagtatawanan lang ninyo kay konti-konti yung nanonood. Kasi nga, hindi naman ito yung original na account ko eh. Hindi naman itong original na account ko eh. Ang original na account ko, tinanggal nila bago COVID. Nagprophesy ako sa COVID na yan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa akin, ang Panginoong Jesucristo nasabi nun na madami ang mamamatay. Nag-prophesy ako sa COVID, nag-prophesy ako sa vaccination. Ay, naku, sabi ko nga sa inyo nun, mas marami pang mamamatay ang mga mababakunano. Totoo nga. Lalo na dyan sa Pilipinas. Lalo na yung Sputnik. Ano yung Sputnik? Poison? Sputnik. Narinig mo yung Sputnik? Narinig nyo na po yung Sputnik na yun? Galing sa Russia? Tinatakang ka nun? Hindi COVID yun, kapatid. Lason yun, Sputnik. Ba't di ka mag-research? Poisonous. Hazard. Kaya ang Sputnik ang pinangalan, Sputnik. Galing sa Russia. Binili ng Pilipinas. Tinatak sa inyo. Ano nangyari ngayon? Automatic yan, Baka yung Sputnik na yun yung nangulay itim yung mga katawan nila. Lason talaga. Mas pinapakinggan nyo pa ngayon mga bakunado ng mga yan kaysa mga hindi bakunado nagtuturo ng salita ng Diyos Hindi pa ako bakunado, kapatid. Ang asawa ko at mga anak ko. Hindi kami bakunado. Kasi hindi yan ang pagkatawag namin. Hindi talaga. Kala nyo siguro bakunado ako Hindi ako bakunado, kapatid. Ang asawa at mga anak ko, di sila bakunado. Puro yung mga yan, puro. Yung mga nasa Two Gospel Ministries, halos lahat mga nagsisimba doon, hindi sila bakunado.
Kung kayo maniwala, di puntahan nyo sila doon. Kausapin ninyo. Kaya nga liblib ang lugar namin doon eh. Liblib, walang nakakakita. Patago, kumbaga. Pero malaki yung simbahan, kahit paano. Pero doesn't matter. Ang pinag-usapan doon eh, patayo yung 2 gospel na yon during 2020. Maraming namatay noon. Yan ang talagang pananampalataya. Alam niyo, martyrdom. Hala. Wala ang mga Pilipino. Saan kayo nakapunta? Sira na nga nung panahon ni Apolinario. Bagsak pa kayo sa COVID-19. Ayan pa. Joel Apolinario. Joel Villanueva pa ng GIL. Jesus is Lord. Shout out. Jesus is Lord. Ano pong nangyayari sa inyo dyan? Magagalit kayo sa akin? Tinan yung mga naninira sa inyo. Mas matindi pa kayong mga nandyan eh. Ang problema pa, mismong taga sa inyo. Naninira mismo sa inyo. Eh bakit kasi lumipat ng kampo yung Joel Villanueva na yan? Lumipat siya ng kampo eh. Para saan? Itago niya yung mga ginawa niya mga kalokohan. Bruin mo, ayaw niyang makulong. Pastor siya eh. Kung talagang nasa tama siya, okay lang na makulong siya. Bakit? Palalayain din naman eh. Malalayan siya kung talagang wala siyang kasalanan. Ang malinis pa rin yan kapatid. Tandaan mo yan. Oo. Ang malinis na anak ng Diyos, kahit dumihin mo man yan, malinis pa rin. Oo. Tinan mo yung overflowing na, tinan mo yung baso ha, baso. Baso na nag-overflow. Oh, Siyempre, nalilinisan yan ng malinis na tubig. Malinis na tubig, nalilinisan ng malinis na tubig. O, lagyan mo yan ng kahit na napakadumi pang dumi na yan. Pero patuloy pa rin yung pagdali niya. Sa tingin mo, madudumihan yan? Hindi. Matatanggal at matatanggal yung dumi. Wala, naloko ng mga born again churches dyan. Mali kasi yung pagkaintindi niya ng born again eh. Mali kasi eh. Buray mo, tanggapin mo lang ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon sa mong tagapagligtas, maboborn na yan nga. Kalokohan yun. Kalokohan talaga yun. Kahit ako magturo sa mga papastor dyan, magugulat yung mga yan. Mapapahiya pa yung mga yan. Bakit? Kukuha ko ng mga miyembro nila. Oo. Halimbawa, meron akong isang pastor na kakilala halimbawa. Gagamit ko siyang halimbawa. Pero bago yon, kakausapin ko na yung mga miyembro niya, kung ano yung mga pinagtuturo niya. Mga kapatid. Ano ba tinuturo ng pastor mo? Okay lang ba na magkasala ka? Kasi hindi ka perfecto? Opo, pastor. Sige, isulat ko yan ha. Ikaw naman kapatid, anong tinuturo ng pastor mo? Sinasabi ba ng pastor mo na perfecto ka o hindi ka perfecto? Hindi ko naririnig yan, Pastor James eh. Hindi ko po naririnig yan eh. Hindi ko nga narinig na pwede tayo maging perfecto eh. Doon pa lang, bagsak na yung pastor na yon. Tapos pagdating sa interview, pastor, nagtuturo ka ba ng pagiging saktal? Oo, Brother James. So bakit itong mga miyembro mo, niwala mong nabanggit na nagtuturo ka ng pagiging sakdal? Sino nagsisinungaling? Ang mga miyembro mo, ikaw. Ganun lang yun. Makakapagtago ba yung mga yan? Hindi sila makakapagtago. Hindi sila makakapagtago. Naloko talaga mga Pilipino. Ito, pakinggan nga natin itong isa. Nakita ko lang ito sa Facebook eh. Pakinggan lang natin ha. Ito, pakinggan natin na eh. Akala ko dati, the only way to glorify God is to work in the ministry. Is to work in the ministry. Yan ang problema, di ba? The purpose of life. Yung English lang kasi eh. Yan kasi sinasabi ng mga born again churches eh. Akala ko dati, the only way to glorify God is to work in the ministry. Akala ko dati, the only way to glorify God is to work in the ministry. To work. Ibig sabihin, kung gusto mo maglingkod, magpastor ka. Maging musician ka. Basta maglingkod ka sa simbahan, pagsilba mo yung pastor mo. Yun ang tinutukoy niyan. Kaya pag sinabi ng pastor mo, kuha naman ka ng tubig.
paglilingkod na yun, ministry na yun. Ganun. Utosan ka para kang ewan ko. Hindi ko na itutuloy yan. Yun ang ibig sabihin nun. Pero sa Two Gospel Ministry, hindi po ganun ang pagtuturo. Ang pag-glorify kay God the Father, yung ipakita mo na tunay kanyang anak. Paano mo ba may papakita na tunay kanyang anak? Ha? Sa paglilingkod sa kanya kahit madaming puso mo? Ano sinabi ni Samuel? Obedience is better than sacrifices or sacrifice. Oh. Ano ang paniniwalaan mo? Mag-obey ka o mag-sacrifice ka, yung maglingkod ka? Ibuhos mo yung pagod mo sa Panginoon si Kristo kay God the Father sa pagsisilbi dun sa pastor mo. Hindi yun. Ang God the Father mapapangiti mo kung yung pamumuhay mo malinis. Namumuhay ka ng kabanalan, kako na lang. Wala naman natuturo ng kabanalan eh. Banggitin ko yung palagi para masanay po kayo sa salita na yan. Kabanalan, holiness. Kaya, ang kapal ng banal na aklat, pambihira. Oo, talaga, hindi talaga ako ang kapal ng salita ng Diyos. Napakakapal niyan. Anong tinuturo ng pastor mo? Pambihira, oo. Ano mga pinagtuturo ng mga papastor mo? O ngayon, sira na yung mga born again dyan. Hindi pa tapos si Satanas, kapatid. Hindi pa. Mas mayroon pa siyang gagawin dyan. Introduction pa lang yan. Ito makinig po kayo Paano maaayos sa mga born-again churches dyan? Paano maaayos yan? Isa lang ang mangyayari dyan, kapatid ko. Isa lang ang dapat nilang gawin. Ano, Brother James? Repentance. Repentance. Ang tanong, magre-repent ba yung mga demonyo mga pastor? Kaya nga demonyo Kaya nga demonyo Magre-repent pa ba yung mga yan? Sabi ko sa inyo, hindi na. Ang pag-asa na lang ninyo yung mga matitino. Tinan nyo ito Napadaan lang siya. Ezekiel chapter 18 verse 4. Behold, all souls are mine. God the Father yan Lahat ng mga kaluluwa sa akin. Sabi ng God the Father dito kay Ezekiel 18 verse 4. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. Anong nakalagay doon? The soul that sinneth, it shall die. The soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Sa Old Testament yan, meron ba niya sa Bagong Tapan, Brother James? Sa Hebrew chapter 10 verses 38 and 39. Yun, basahin ninyo doon. Para matanggal na yung kahibangan ninyo na okay lang magkasala, apply na lang 1 John 1:9. Maintenance ko na lang yan. Bira kayo. Tandaan ninyo mga mahal ko pong mga kapatid, hindi mga papastor kayo mga kapatid ko, mag-ingat-ingat kayo sa mga papastor ninyo. Ito ang katotohanan. Ang pastor mo pwede kang idala sa impyerno, pero ikaw hindi mo siya pwedeng idala sa impyerno. Bakit? Sa tingin niyo sinong unang magkakasala? Ikaw. Hindi ang pastor mo. Maniwala ka sa akin. Ang unang magkakasala, ikaw o ang pastor mo, ikaw. Bakit? Estudyante ka lang niya I-teacher mo siya Kasi ang teacher, pwede kanyang manipulahin. Mamanipulahin ka niya. Kung hindi ka magaling, kung hindi ka magre-review sa bahay, hindi mo maintindihan ang tinuturo ng pastor mo. Mag-ingat ka kapatid ko, ilang taong ka na? 40 years old? 35 years old? 45 years old ako? 43 na ako 43 years old na ako. Ilang taon na lang ako, mamamatay na ako.
Eh bakit? Mamamatay naman tayo lahat. Di ba masamang banggitin yon? Ilang taon na lang, oh. Hindi naman natin maabot ang 120. Maabot ba natin 120? Ilang tulog lang yan, oh. Ay, nako. Sabi nga na, life begins at 40. Anong ibig sabihin noon? Ha? Life begins at 40, at the age of 40. Kasi bakit? Mararamdaman mo na yung mga sakit ng ganito, sakit ng ganon, sakit ng ganyan, sakit na lahat. Kaya yung mga edad 40 dyan, no? Ako 43 na ako. Kumusta ang katawan mo, Brother James? Secret. Secret naman, ha, syempre. Ay, nako, mga kapatid ko po. Delikado ang Pilipinas. Nako po. Delikado ang bansang Pilipinas. Nako, mga mahal ko pong mga kapatid. Ito yung hinahanap ko eh. Ezekiel chapter 22 verse 30. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the Lord, that I should not destroy it. But the problem is, but I found none. So therefore, have I poured out mine indignation upon them. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga salot, di ba? Totoo yan. Kaya kapag kayo lugar no, puno ng salot, ibig sabihin ng mga papasto mo, hindi na nanalangin, mga walang kwenta. Oo, maniwala ka sa akin, kapatid. Hindi ba ako paniniwalaan? Yan ang resulta. Sabi ko nga sa inyo Luzon, Visayas, Mindanao. Ang halos nasasalanta ng bagyo, ano pa mang kalamidad na yan, Mindanao. Bakit? Tignan mo na lang yung mga papastor, sabi ko Tignan mo na lang. Huwag ka na lumayo. Therefore, have I poured out mine indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. God the Father yun, hindi ang Panginoon si Kristo, Their own way have I recompensed upon their heads, saith the Lord, God, owner and God, owner and creator. Itong magandang katanungan ngayon. Ano kaya ang preaching ng mga pastors ngayong linggo? Ano ang preachings nila? Repentance kaya? Anong klaseng repentance naman? Kaya? Hopefully, magturo sila ng repentance. Yan, narinig din nyo si Perez? In the middle of 2027, tribulation will start. My dear brothers in Pakistan, my dear brothers and my dear sisters, according to the prophecy, the starting of the tribulation is this coming 2027 around June or July. Tribulation. Do you believe that, Brother James? Even tomorrow will be. It doesn't matter. We are already in tribulation. We are already in the end times, brothers and sisters. We are already in the end times. Why do you think that Jesus Christ gave me the two gospel, teaching to you the two gospel of our Lord Jesus Christ, which none around the world teaching it? What is really the purpose? For you, especially in Pakistan. Because tribulation will come upon you also, and greater and worse. Because your country is not a Christian country. That's why watch out. Be sober. Be vigilant. Be diligent with the Word of God. Study the Word of God. Remember, salvation is personal. Relationship is personal. You cannot save one another. You cannot save. It's personal. Remember in Matthew chapter 24, He did not say, go save your wife, go save your children. No. If you are of the rooftop,
don't mind to go inside your house to get your clothes. He didn't say, if your parents or if your family is at the rooftop, do not dare to go inside your house and to get something. Or rather in the field, if you're in the field, do not dare to go back to your house and get your wife, get your son, get your daughter, get your loved ones. No. Flee. That's individual. Study it. Okay naman dyan, mga Pilipinong mga born again kuno. Marami mga burn again dyan. Palitan ko na nga lang, born again, burn again. Anong gagawin ninyo ngayon dyan, mga burn again? Pinagmamalaki na yung burn again kayo eh. Alam niyo bakit ako natutong maturity? Nung nasa Saudi ako, anong nagturo sa akin? Two gospel. Maturity. Wala naman nagturo sa akin maturity. Ano? Matututunan ko sa death, burial, and resurrection na yan? Ay, naku po. Hindi niyo ba alam na natuto ko ng maturity nandun ako sa Saudi Arabia? Ha? Hindi niyo ba alam yon? Kaya nga tinuturo ko sa inyong righteousness at maturity at saka holiness eh. Wala nagturo sa akin ng maturity, kapatid. Wala. Sino nagturo sa akin? Sige nga. Pag nagsalita ako, di nga ako maintindihan eh. Burin mo, galing ako sa Baptist, sasabihin nila, ang saved, always saved. Hindi ako naniniwala doon. Kung tutusin, dalawa lang kami. Kaya lang, bumaliktad yung kasama ko eh. Bumaliktad siya, hindi ako na lang. Ewan ko lang yung kasama ko. Actually, nung college ako lang talaga nag-i-stand sa tinuturo ng, hindi ko alam na Kingdom of God pala. Nag-aaral ko, kapatid, sa John. Na ang kaligtasan nawawala. Hindi sa epistle, sa Kingdom of God. Sa Book of John. Tapos napagtanto ko na lang yung Hebrew. O yan, nasa Hebrew chapter 6. Yan, yung falling away, backsliding, o yan. Napagtagpi-tagpi ko ng kaligtasan, nawawala. Sa tingin mo, naniwala sa'yo ng mga Baptist? Hindi ko sineshare yun. Personal ko yun. Bakit? Personal ko eh. Personal ko yun. Hindi nga ako maintindihan eh. Lalo na ngayon, maintindihan ba nila ako? Hindi. Hindi na lang maintindihan. Kaya walang sumusuporte. Walang sumusuporta ng online ministry. Wala. Ay, naku po, mga kapatid ko, mga minamahal. Ito, mga kapatid sa Pakistan, ito sila, very attentive sila, Buti pa yung mga ibang lahi, sinusuporta ng online ministry. Ay, hallelujah. I am blessed because there are some Pakistan brethren who are supporting the online ministry, but the rest, no. They just don't care. But doesn't matter. Ay. Ano bang born again? Anong bang born again? Hindi ko alam kung ilang mga Pilipinong... Hindi ko alam kung may mga nanonood na Pilipino kasi rito eh. Yun ang problema eh. Yan eh. Gusto ko nang huminto eh. Kasi alas 12 na rin. Bitiw na rin akong huminto. Ay. Wala na. Bagsak ng Pilipinas. 94. Ilang kayang Pilipino rito nanonood? Hindi ko alam. Mga 10 lang siguro eh. Sino mga Pilipino dyan nanonood? Nagtatagalog ako dito. Kinakusap yung mga 5. 5-10. Kaya special naman ninyo. Dalawa lang ang makikita mo ang salitang born again sa John chapter 3 at saka yung epistles ni Apostle Paul. Hindi ko lang saan banda yun eh. Hanapin ko na lang. Total, konti lang naman po yun eh. Yung epistles ni Apostle Peter. Apostle Peter. Being born again is not of corruptible seed but of incorruptible. Sabi niya roon eh. So, tingnan natin. Hanapin ko na lang dito.
Being born again is not of corruptible, but of incorruptible. No, wala na yata. Naloko ng bansang Pilipinas. Wala. Ito, sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Yun, doon lang. Yun lang, yung dalawang isang chapter at saka yung 1 Peter chapter 1 verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Kaya ang salitang born again, hindi yan tinuturo. Pinaliwanag lang ng Panginoon sa Kristo, yung nature. Alam mo yung nature? Nababanggit ba ng pastor yung salitang nature, fullness? Naririnig ba ninyo sa kanila yan? Kaya mga naririnig ninyo, pahapya-hapya wala. Alam niyo yung tangent? Alam niyo ba sa mathematics yung tangent? Yung pagdepel, kumbaga. Yung saktong dikit lang. Kaya pag nagtuturo, halos saktong dikit lang mga tinuturo nila. Hindi talaga sentro. Kasi sa lahat ng mga tinuturo nila, mga mahal ko pong mga kapatid, na mga nag-aral sa seminaryo, sa lahat ng mga tinuturo nila, isa lang pinupunto, death, burial, and resurrection. Yan yun. Kahit tanungin ninyo sila, yan ang pinupunto ng mga tinuturo nila. Kaya nga puro ligtas, kahit nagkakasala ka, ligtas ka pa rin eh. Oh. Dito sa online ministry naman, kapatid ko, kahit na anong klaseng pagtuturong tinuturo ang tinutumbok niya, to gospel ministry at remnant ministry. Yun. Pag sinabing to gospel, alam na ninyo yun. Gospel of the kingdom of God, tsaka gospel of grace. Doon pa lang, mabubuwang ng utak mo doon. Paano nagkaroon ng dalawang ebanghelyo? Tanongin nyo sa mga pastor nyo. Tanongin nyo sa kanila, para maturuan nyo naman. Kailangan nila kasi maturuan eh. Kahit na kingdom of God lang kasi pastor sila eh. Ang kingdom of God, mga papastor lang yan. Pag sinabing gospel of grace, mga evangelist yan. Yun ang pinagkaiba niyan. Pwede bang magturang pastor sa pagiging evangelist? Hindi. Anong alam nila? Anong alam nila? Kaya nga pastor sila eh. Kaya nga nakahiwalay ang pastor sa evangelist. Ikaw, Brother James, pwede kang magturo? Pwede akong magturo. Bakit? Hindi naman ako pastor eh. Hindi naman ako pumunta ng seminaryo eh. Ang nasa akin po, mga mahal ko pong mga kapatid, remnant ministry, anointing ng remnant ministry, hindi po to gospel. Naunawaan po ninyo ako? Kaya ang to gospel ministry, pwede ko pong ituro yan, kahit balibalik train pa ninyo ang New Testament. Binigyan ng Lord sa akin yan eh. Kahit hindi ako gagamit ng banal na aklat, pwede pa ako magturo. Kasi bakit? Pinag-aralan ko po yan sa Saudi Arabia at tinuturuan pa ako ng Holy Spirit every time. Pero ang remnant, hindi. Ang remnant po, true prophecy. Yun po yun. Kasi po bakit? Eyes that have never seen. Ears that have never heard. Ang remnant ministry po, higit pa yun sa Genesis chapter 1, verse 26, 27, and 28. Mas higit pa doon. Kaya ang Panginoon sa Kristo mismo nagsabi. Anong sinabi ng Panginoon sa Kristo? You will do greater things than this because I will go to the Father. Pero no, Diyos siya. Panginoon siya ha. Diyos siya ha. Tagapagligtas siya. Hindi siya tagapagligtas. Hari siya. Buhay siya nun eh. Kung sinabi niya yun eh. Hindi pa naman siya patay nun eh. Kaya Panginoon siya. Diyos siya at hari siya. Nung binanggit niya yun. You will do greater things than this. Sabi niya ganyan, because I will go to the Father. I will go. Pupunta ako sa aking Ama. Anong tinutukoy niya doon? Powers of days to come yun.
Yun yung end times ministry, mahal kong kapatid. Meron pa bang panahon yan para ituro yan, Brother James? Hindi ko alam. Ang banal na espiritu lang nakakaalam niyan. At saka hindi ko rin po alam kung hanggang saan ang pagtuturo ko sa online. Kasi dati pagka nag-online ako, kahit papano, nasa 300, nanonood, 400, okay na eh. O, tinan mo ngayon, no? Ilan ang nanonood? 94. Patingin-tingin yung pagka. Ay. Oh, hallelujah. Kaya masarap magturo sa ibang lahi kasi mga kapatid sa mga Pakistan, nanonood pa rin sila eh. It's already 12:30, my dears. I need to sleep now. Wala. Fallen away sa Pilipinas niyan. Fallen away. Nakakahiya talaga, oo. Ano ba namang klaseng... Kung hindi lang siguro kung malalim sa pananampalataya, nag-give up na ako. Itatawa ko na yung Bible eh. Kung mababaw lang pananampalataya ako, oo, tatawa ko na siguro yung Bible. Hindi na ako magbabasa, hindi na ako mag-aaral. Duruin mo. Naging kwan pa yan, naging presidente pa yan ng kabataan sa buong Pilipinas siya. Ayan, si Brother Joel Villanueva. Oo, naging kwan yan. Naging leader yan ng mga kabataan. Ang balitaan ko yun, nung college ako. Gusto nyo ba bang makinig ng mga sinasabi ng mga kapatid dyan? Wala na. Manalangin na po tayo, mga mahal ko pong mga kapatid. Even though I spoke in my own tongue, my dear brothers and mothers, I'm gonna pray. We will going to pray. Pastor Sham, if you're still there. Sister Samara and Sister Saman, God Jesus Christ bless you. Brother Intizor. And Sister Rookshar. And yeah, and there's someone here, Michael De Vera. 1 million from Philippines, I suppose. I don't know if he's still watching. Let us all pray if you're still there, my dears. But if not, it's okay. We're still praying. Our dear Father in heavens above, so natapos ko na po, Ama ko, ang ministry niyo po, Panginoon ko, na binagkalob po niyo sa akin, Father God. Kahit na konti lang pong nanonood, Panginoon ko, it doesn't matter. At least, I have done my part. My Father, I'm not wasting my time, Panginoon. I know that my time is so special for my brethren to hear. My dear Father, Lord, thank you so much, Lord, for taking good care of your ministries in the Philippines, in Pakistan, Father God. And thank you so much, Lord, for blessing your people, and especially those people who believe that the gospel ministry, Lord, bless them and keep them safe. And I pray, Lord, lead them in the ways of life, my dear Father. And whatever is happening right now in the Philippines, Lord, it's your will. It is your purpose, Father, because a man cannot receive anything unless you're gonna give it to them. So that's what's going on right now. So you gave it to the people in the Philippines, Lord, what is happening right now concerning religious matters, and especially those who are so-called born-again Christians, they said. Now they are under shaking right now, my dear Father God. But I pray, Lord, yung mga kapatid ko pong mananampalataya, Panginoon ko, na mawawalan ng landas, Father God, o kayo yung mga na-stumble, may God, Father, Lord, call them. Father, call them, Lord, and keep them safe. And thank you very much, Father God, and we give you the glory always. In Jesus Christ's mighty name, I pray and we pray. Amen and amen. So, you are still here, my dear brother Intizar? Yeah. So, there's a problem in the Philippines. That's why I'm speaking my own tongue. Because of politics. Born-again church is involved in politics. It's involved in corruption. And even a priest. But whatever. What is done, it is done. As long as we are calling the end times, my dear brothers, my dear sisters, we need to continue our relationship to the Lord Jesus Christ. Don't worry about anointing. Anointing is still there. But our relationship to the Lord Jesus Christ is the most important
I would say, thing that we need to keep: our relationship to the King of Kings and Lord of Lords, to our Lord Jesus Christ. Amen. Yeah, that's the most important thing. And shalom, my dears, and bye-bye.